So what's up mga kasiwal, for today's video, change oil naman ang gagawin natin ngayon. Madali lang naman ang pag-change oil, kailangan lang natin ng mga proper tools. So ayan, nakikita nyo guys, sobrang itim na rin ng langis natin at kailangan na talagang palitan. Tuwing 1,000 to 1,500 km nga pala ang interval na ginagawa ko sa pagpapalit ng langis. So ayan, ito nga pala ang ating mga gagamitin guys. Meron tayo ditong drain plug washer, oil filter, Suzuki X-Star engine oil, at isasabay na rin natin yung exhaust manifold hose to air cut valve. Genuine parts nga pala yan guys, at sa Suzuki ko yan mismo binili. Uunahin ko na nga palang ikabit tong hose to air cut valve dahil madali lang naman tong tanggalin. Kailangan nyo lang yan bunutin sa magkabilang dulo. So ayan guys, natanggal na nga natin at kung makikita nyo, meron na talaga siyang biyak. Yan nga pala yung nagiging isa sa dahilan kung bakit nagba-backfire yung motor natin. Pero yung sa akin guys, kaya nagkalamat yon ay dahil sa batang napaka-cute na yan. Kitang-kita nyo naman at talatang-halata nyo naman na hindi talaga siya malikot. Nakita ko na hinahatak-hatak niya yung host na yon nung naglalaro siya sa harapan ng bahay. Kaya yung nagkalamat. Pakialaman yan. Oh, lapag mo na lang yan dyan. Naka na. Kung mabagsak yan sa paa mo. Ito na yan. Ito yung sinira mong host oh. Hinila-hila mo. At tingnan nyo naman yung reaction niya nung sinabi kong yun yung hose na sinira nyo. Parang nangaasar pa. At yan nga guys, naikabit na natin yung hose. At tulad nga ng sabi ko, madali lang naman talaga yung ikabit. Makakapag-proceed na tayo ngayon sa ating pag-change oil. Tara! Sobrang basic lang naman ang gagawin natin dito guys, at maraming kapwa rider na rin natin ang gumagawa nito. Para dito sa ating Raider 150, gagamit tayo dito ng 14mm wrench para tanggalin ang kanyang drain plug. At ayan, natanggal na nga natin, at kung makikita nyo, hindi pa naman pala siya ganun kaitim. Then dito naman tayo sa kabila para tanggalin yung tatlong bolt na yan. Luwagan lang natin ng sabay-sabay. At kapag kaya na natin kamay na lang natin para matanggal na natin yung oil filter. Gumamit nga pala tayo dyan ng 8mm na T-wrench. At kapag natanggal na natin yung lumang oil filter, make sure na i-double check natin yan dahil minsan sumasama dyan yung maliit na o-ring. Kailangan natin yung ibalik sa loob dahil magiging useless ang pagpapalit mo ng oil filter kapag wala yung o-ring na yan. Nakakatulong yan para hindi na makalabas pa yung mga dumi na pumasok na sa ating oil filter. Uunahin ko nang ikabit itong ating bagong oil filter. Then gagamit tayo ng malinis na basahan para linisin yung takip and then yung surface niya para maganda yung pagkakalapat at maiwasan natin na magkaroon siya ng leak. Takpan na natin at hihigpitan ko lang muna siya gamit ang aking mga kamay. Then ina-align ko munang mabuti yung pinakatakip ng ating oil filter. At bago ko higpitan gamit ang ating 8mm T-wrench. At sa paghihigpit, pakonti-konti lang muna yung ginagawa ko para maging pantay yung lapat niya. Mas maganda sana kung mayroon tayong torque wrench para mas maganda at pantay-pantay at accurate yung higpit ng bawat bolt. Dahil wala naman akong torque wrench, tatansyahin ko na lang yung higpit ng bawat bolt. So ayan, okay na. Dito naman tayo sa ating drain plug bolt para tanggalin yung lumang drain plug washer para may kabit na natin yung bago. At yan, natanggal na nga natin. Then linisin na rin natin yung bolt bago natin kabit yung bagong drain plug washer dahil mayroon yung mga lupa-lupang sumingit dyan. Para maganda rin ang pagkakalapat niya kapag ikinabit na natin. Ganyan nga pala yung tamang pagkakabit ng drain plug washer. Then linisin na rin natin yung surface ng pagkakabitan niya para maganda yung pagkakalapat at maiwasan natin na magkaroon siya ng tagas. Then hihigpitan ko muna siya ulit gamit ang kamay. Tsaka ako hihigpitan gamit ang ating 14mm wrench ng saktong higpit lang. Hindi naman natin kailangang sobrang higpitan yan dahil tatanggalin pa ulit natin yan kapag nag-change oil tayo. Gumagamit ako ng imbudo sa pagsasalin ng langis para maiwasan ang patapon-tapon sa mga gilid. Nakikita nyo naman na nilinis kong mabuti ang imbudong gagamitin natin para walang humalong dumi na pwedeng pumasok sa ating makina kapag nagsali na tayo ng langis. Dito nga ay sinasalinan ko na siya ng langis at kung nakikita nyo, 2 litro ng langis ang meron tayo dyan. Dahil ayon sa service manual ng ating Raider 150, 1.2 liters ang kailangan nating isalin kapag nagpalit tayo ng oil filter. Isa yan sa mga sinusunod ko na nakalagay sa ating service manual para maalagaan mabuti ang ating makina. Konti na lang ay malapit na tayong matapos sa ating pag-change oil. Malaking bagay rin talaga na kaya na nating gawin yung ganitong basic maintenance lang. Dahil hindi na natin kailangang pumunta pa sa mga motor shop at ipagawa ang ating motor. Nakakatipid na tayo sa labor at ganoon na rin sa oras. So ayan na nga guys, tapos na tayo magsali ng langis. So linisin na lang natin to at bago natin takpan. Binalik ko nga pala sa lagayan yung lumang langis dahil ginagamit pa namin yan panlangis sa kadena. Ginagamit din yan ng bayaw ko pang lubricant sa kanyang chainsaw kaya hindi talaga nasasayang yung mga pinag-change ulan namin dito. So ayan guys, tapos na tayo at lilinisin ko na lang itong mga kalat natin at syempre yung mga tools bago natin ito itago. At i-start na natin yung engine para mag-circulate na yung bagong langis sa ating makina. So ayan guys, tapos na tayo at hanggang dito na lang ang ating video. Maraming salamat sa panonood nyo at pakishare na lang ng ating video at i-follow nyo na rin yung page ko. See you in next vlog. Bye bye! Change oil lang yan, boy!